na ito, naragdagan pa rin sa atin ng Diyos ang ating buhay upang makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. So ang ating pong pag-aaralan, nandito po tayo sa mga tinatawag na parables na serye po natin, nakaraang linggo. So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral na ito, mga kapatid. Hindi po ito nating ginagawa sa chronological ay sa pagkaturo, pero ay lang po sa mga bagay na dapat nating pag-aralan. The parable of the poor widow. Ito po ay isa rin pong parable. In other words, tulad po ng ating pinag-aralan, tungkol sa ibig sabihin ng parable, ang isang parable ay uri ng talinhaga na kung saan ang Panginoon ginagamit niya yung mga bagay na tunay na nangyayari sa araw-araw upang magturo ng spiritual na katotohanan. So ito pong parable na ito, talagang nangyari. Kasi nakikita nila yung lahat na nagbibigay doon sa pagyaman, doon sa templo. Sa Old Testament, nagbibigay rin ng mga Diyos sa kabangyaman o treasury ng templo para magamit po sa paglilingkod na ginagawa po sa templo. So basahin po natin itong parable na ito, mga kapatid. Tayo. Yan, tayo. Okay. So, dito English, Tagalog. Kung po siya sa tapat ng kabangyaman o treasury, at pinasdan ng mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya naghulog ng 2 kusing na halagay alaw sa isang pera. Kung tayo po ay familiar sa mga lumang pera, sa atin yung kusing, yun ang mamera, 1 centavo. Hindi na ginagamit yun dahil hindi na natin ginagawa. Wala lang ang ganun eh. Tapos nawala yung kusing, naging 5 centavo. Nawala yung 5 centavo, naging 10 centavo. Tapos naging 25, tapos nawala na rin. Isang piso na kayo. So ito yung kusing, so ito yung maliit na alaga lang. Ang alagay sa isang pera kanya. Pinalapit niya sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ng tukang balong ito ay naghulog na higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganahan, mula siya sa kanyang kasalatan, ay nihulog ng lahat ang nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. So ito totoong nangyari. Nakita nila eh. Inobserba ng Panginoon at kasama ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga nagbibigay. Yung pong aral, may lang itong parable na ito. Yung aral na makikita na sa parable na ito, hindi yung amount na ating ibinibigay, tinitignan ng Diyos. Kundi yung proportion sa ating mga biyaya. So yung percentage na ating ibinibigay sa mga biyayang tinatanggap natin. Doon sa mga mayayamang mga Hudyo, sila nagbibigay galing sa kailang kasaganaan. Dito natin ma-appreciate yung pag-aaral ng mga salita sa kanilang original na kahulugan. Ito yung periseo, na ibig sabihin to be over and above. So in other words, ito yung lumalagpas lamang sa kanilang kasaganaan. So ito yung pera na higit sa kailangang mabuhay. Sobra-sobra na yan. Right? Their abundance is a treasury of savings they had accumulated. So yung sobra-sobra lang sa kailang naipon, ang ibinibigay nila doon sa kabangyaman kanya. So marami pa silang matitira. In other words, pag nagbibigay sila, hindi nila nararamdaman. Kasi galing sa kailang kasaganaan kanya. Kung tayo po ay, halimbawa, isang mayaman na kumikita ng maraming pera, tapos isang mahirap, nakakaunti lang ang kanyang kinikita. Parang siya nagbigay ng 100. Yung mayaman, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Dahil hindi kukulang doon sa
proportion ng kanyang biyaya, kanyang binigay. Yan ang makikita natin dito. Mas marami, higit na marami, binibigay ng mga mayayaman kaysa doon sa babaeng balo. Yan ang makikita natin sa kasaysayan na ito. Dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Ang ating ibinibigay sa unang araw sa linggo, ito'y application, ay walang katiyakan. Hindi sinabi ng Panginoon, ganitong percentage na bibigay niya, wala. So ito'y mas mahirap gawin. Dahil ang ating magiging basihan ay ang ating pananampalataya. Nasabi rin sa 1 Corinthians 16 verse 2, tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo, so bawat isa sa atin, ay magbukod na magsimpan. Ito yung lumang Tagalog. Maghiwalay. Ganyan. Ayaw sa kanyang iginiginhawa. So yun ang basis ng ating pagbibigay. Ayaw sa ating iginiginhawa. Upang wag nang gumawa ng mga bagal sa pagpadyan ko. So ayaw sa ating iginiginhawa. So kung pagko-compare natin, contrast, yung mayamang mga audio at saka yung babaeng balo, yung percentage ng mayamang audio, maliit lang. Yung percentage ng babaeng balo, mas malaki. Mamaya makikita natin gaano kalaki ang percentage. Sa 1 Timothy 6 verse 7 o 17, ang mayayaman sa libutan ito ay pagpilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at gumasa sa mga kayamanang hindi nananatili. Totoo yun. Kung di sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagalak. So, yun ay binibigay sa atin ng Diyos para sa ating kasiyahan. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y magiganda sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi kanya. So, ito yung problema ng mga mayamang o Diyos. Sila'y mayayaman sa liputan nito. Pero hindi nila ginagawa yung sinasabi ni Timoteo. Ito yung utos ng Diyos sa mga Kristiyano kanya. Pero kakaunti lang naman yan. Yung mayayaman sa mga Kristiyano, kakaunti lang yan. Sa ating kongregasyon, wala man tayong may tuturo na mayaman. Medyo mas nakakangat, pero hindi pa technically mayaman. So yung mayaman talaga mayaman yun. So yan ang sinasabi rito ni Timoteo, na may kaugnayan sa parable na ito sa ating pagbibigay. Tingnan niyo yung babaeng balo. So yung babaeng balo, hindi natin alam ang kaisipan niya. Dahil ibinigay niya kanyang buong kabuhayan kanya. Ganun siya kahirap. Yung binigay niya, 2 mita kanya, dalawang kusing, na napakaliit ng halaga. So yun lang ang kanyang kayamanan. Yung 2 kusing na yun, kayamanan niya. Wala na siyang pera, gito. Hindi natin alam bakit ginawa niya. Wala naman sinasabi ang Panginoon. Hindi natin malalaman kung ano pang kakainin niya pagkatapos ibinigay niya kanyang buong kabuhayan. Hindi natin alam. Pero yung isang bagay na sinabi rito ng Panginoon tungkol sa babaeng balo, then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrans. But she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood, kanyang buong kabuhayan niya. Yung po sinabi nitong quadrans, ito po ay transliteration. Ano po? Hindi natin actually alam kung ano yung exact equivalent sa ating panahon ngayon. Pero obviously, mababa lang. Ito na po ay equivalent sa isang sweldo, isang araw na sweldo. Kanya, in other words. So, mababa lang. Mababa lang ibinigay ng babaeng balo kumpara doon sa mayaman. Yung mayaman, maraming binigay yun. Siyempre, mayaman sila eh. Pero itong babaeng balo, kakunti lang ibinigay niya. Kung totoo siya, halos wala lang. Halos wala. Hindi siya magbibigay ng 10 doon sa treasury, sa templo. 2 denaryo lang. 2 kusing kanya. Yan lang makikita natin. Paano siya kahirap? Yung salitang poor, relative yan. Pagbibigyan natin ng limbawa. May mga mahihirap sa Amerika, kumpara sa kailang lipunan, sila yung tinuturing na mahirap. Pero pagka kinumpara sa atin, hindi sila mahirap.
Mas mayaman pa rin sila kaysa sa atin. Pero sila mahirap. Pero dito po sa talatang ito, the one poor widow, ganyan. Ito po yung salita, tokos. Distinctly the indigent and destitute man. Ito yung mahirap talaga. The pauper rather than the peasant. Yung peasant, yun ay magsasaka, hindi mayaman yun. Pero yung pauper, wala talagang yun. Walang kayamanan yun. Pulubi, in other words. Sa ating modernong salitang Tagalog, pulubi siya. Yung tumabayang balang ito, pulubi siya. Hindi lang siya basta mahirap. Pulubi siya, kanya, pulubi. So, ang ditong poor widow, ibig sabihin, pulubi siya. Wala talaga siyang pera. Wala talaga siyang malinaw na kabuhayan. So, dito natin makikita yung tumitingkad yung kanyang ginawa. Sa isang pulubi, sa kabila ay mayaman. Pero yung pulubi nito, ibinigay niya ang lahat ng nasa kanya. Sabi ko nga, hindi ko alam ba't ginawa niya yun. Hindi natin nalalaman na nasa loob ng puso niya. Pero definitely, makikita natin ang kanyang pananampalataya. In other words, meron siya kaisipan na hindi siya pababayaan ng Diyos. Di ba? Meron katulad niya dito sa Pangalang Korinto, chapter 8, verse 1, hanggang verse 3. Yung nais na yung malaman ninyo magkapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Yung pong iba't ibang lugar, kahit sa atin, may mga lugar na mahirap, may mga lugar na hindi mahirap. Kung kumpara po natin, halimbawa, yung mga tao sa Samar area, mahirap yung mga tao doon. Kasi, hindi pa tayo nakikita ng gano'n. Sa lugar natin. So, kumpara sa lugar natin, relatively speaking, mas hindi tayo mahirap sa kanila. Dito sa mga talatang ito, ikinukumpara yung mga iglesia sa Macedonia sa iglesia sa Akaya, na kung saan ng Corinth. Yun ay isang mayamang lugar, kanya. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kailang kagalakan at kailang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kailang kagandahang loob. Hindi natin alam, katulad mo ng babayang balo, kung magkano ang tinulong nila. Hindi natin alam. Pero obviously, ito ay higit sa kailang kakayahan, ganyan. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kailang kakayahan at higit pa sa kailang makakaya. Kaya kung babasahin natin yung nalalabing bahagi ng kabanatang yan, nagtataka si na Pablo. Higit sa aming inaasahan, ganyan. Dahil din na inaasahan na ibang kapatid sa Macedonia na mahirap, tingnan nyo ang description, patiting pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kailang kagalakan, ganyan. Ang kailang labis na kahirapan. Ganyan. So sila'y mahirap, sila'y dumadaan sa kapigatian, pero sila'y sagana ng kailang kagalakan. Na sila'y makatulong sa mga tukang kapatid sa Jerusalem. Parang kumukha nitong babaeng balo, di ba mga kapatid? Ito po ay isang bagay kung bakit nagawa ng babaeng balo yun. Ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kung ginagawa natin ang ating dapat gawin, ito naalala po na sermon natin makarang linggo na tinutulungan ng Diyos ang tumutulong sa kailang sarili, di ba? Pag ginawa natin yun, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Ito sa Hebrews chapter 13. Ito po yung pangako ng Diyos, di ba? Verse 5, verse 6. Hindi ko po nagkakamali. Ito. Ayun. Dumidikit. Dito po sa talata sinasabi sa atin na tayo magtiwala sa Diyos. Hindi tayo mababayaan ng Diyos. Sabi sa verse 5, umiyos kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan kung anong meron kayo
Sapagkat sinabi niya, sa panahong paraan hindi kita iwan o pamabayaan man. Kaya panatag natin masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi matatakot, anong magagawa sa akin ng tao. Hindi sinasabi ng Diyos na malalay ka lang, magkakapera ka, hindi. Kung gagawin natin yung ginagawa natin, tayo nagtatrabaho, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang kanyang pangako niya, di ba? Yun ang makikita nating dahilan, bakit nagawa ito ng marahil nagawa ito ng babaeng bano. May naniniwala siya sa pangako ng Diyos, niya. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang gagawin niya, dapat niya gawin. Hindi natin alam kung ano yung kabuhayan nito babaeng bano, kanya. Mahal, pwedeng makita natin dahil sa kahirapan ng babaeng bano, pwede siyang magbigay. Yun na lang buong kabuhayan niya. Pwede niyang gawin niya, huwag na siya magbigay. Pero pinili niya ay magbigay muna siya kanya. Yun yung inuna muna niya ang Diyos sa kanyang kabuhayan. Kaya may pangako naman ng Diyos na hindi siya pababaya. Siguro, marahil yun ang nasa kanyang kaisipan. So, may pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Hindi ako babaya ng Diyos. Kung ako'y hahanap ng kabuhayan ko, ako'y tutulungan ng Diyos. Siguro, yun ang nasa kanyang kaisipan. Kaya, naibigay niya ang nagawa niya yung bagay na yun. Ang pagbibigay, lalo po sa ating panahon, ay pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Si Abraham, inutusan niya ang Diyos, inutusan niya si Abraham na ialin niya si Isaac. That time na nangyari ito, yan na lang natatayang anak niya Abraham, wala na si Isaac. Pinalayas na sila. So, natitirang anak niya ay si Isaac lang. Wala na si Ishmael. At kung titignan natin sa Genesis chapter 21, meron pangako ang Diyos kay Isaac. Isipin niyo yung irony ng utos na ito. May pangako ang Diyos sa pamagitan ni Isaac. Pero sa susunod na kabanata, ang sabi ng Diyos kay Abraham, iyahin mo kanya si Isaac. Yun yung makikita natin. It's a big one. Dito sa verse 12. Sinabi nito si Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong alipin babae, makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah sapagkat sa pamagitan na siya papangalanan ang iyong binhigan niya. So doon manggagaling yung binhi na walang iba kundi ating Panginoon. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Tapos sa susunod na kabanata, siya ay iyahin. So tingnan nyo yung irony, ang utos na yun. Papatayin niya kanya si Isaac, iyahin niya, di ba? Dalawang klaseng bagang naiipit si Abraham. Si Abraham, tao rin niya, tulad natin. Mga wala tayong mababasa na nagalinlangan siya o nag-isip siya o di siya nakatulong. Pero kung mas babasahin natin dito yung dala, sino nangyari kay Abraham? Nabasa pa, hindi siya nakatulong ng tingin. Siyempre, papatay niya anak niya, di ba? Sila naman na makakatulong kung gano'n ang iutos sa'yo. Pero may dalawang bagay ang nasa kanyang kaisipan. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak, na tatay anak na si Isaac, at ang pagmamahal niya sa Diyos. Ano mas mahalaga sa kanya? Kung mas mahalaga sa kanya pagmamahal niya kay Isaac, hindi sa susunod. May pangako Diyos kay Isaac eh. Tapos dito naman sa utos ng Diyos, iaahin niya si Isaac. Magkaibang kautusan. Actually, magkalaban. Kung meron pangako ang Diyos kay Isaac, tapos papatay mo si Isaac. Paano na matutupad ang Diyos ang pangako niya kay Isaac? So yun ang nasa-isip ni Abraham. Hindi naman robot si Abraham na upo kanya, hindi ha? Nag-isip rin siya. At maaaring may punto sa kanyang pag-iisip na regalin lang siya. Ano mangyayari sa pangako ng Diyos kay Abraham? Ganyan. So nasa siya. Dilemma, di ba? Parang magkalaban kasi yung utos eh. Isa, may pangako ang Diyos kay Isaac, kaya pinalayas si Ismael. On the other hand,
inutos ng Diyos na iyayin sa Isaac. Dahil meron siyang pananampalataya. Binasay mo sa level 19. Ito yung nasa kaisipan ni Abraham. Hindi ito pinaisip ng Diyos sa kanya. Dahil hindi naman pahintulutan ng Diyos na mamamatay si Isaac. Alam natin yun. Dahil sinusubukan lang niya ang pananampalataya ni Abraham. Kaya alam, makikita natin, ito nasa kaisipan ni Abraham. Basahin natin. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa matalinhagang pananalita, siya muli niyang tinanggap. Ganyan. Totoo naman yun. Actually, maraming pagkakataon nga sa Old Testament na may mga tao namatay na taboy na maguli. Pero siyempre namatay din sila. Ang Panginoon Yesu Cristo lang ang namatay at taboy na maguli na hindi na namatay. So yun makikita natin dito. Bakit willing si Abraham? Nahihiyain si Isaac dahil naniniwala siya sa pangako ng Diyos. Sabihin, kahit ano mangyari sa kanyang pananampalataya, sa kanyang personal na paniniwala, gagawin lang siya pangako niya. So yung pareho rin sa babaeng balo. Ibinigay niya buong kabuhayan niya, naniniwala siya sa pangako ng Diyos kanya. So ganoon din si Abraham, nakikita natin. So dito po sa Hebrews 11 verse 17, ikabuhan, sa pamagitan ng pananampalataya, ito sinabi ng Diyos. Nagsubukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang magandog ng kanyang bugtong ng anak kanya. Natungkol sa kanyang sinabi kay Isaac, tatawagin ng ibinhi. Kaya later, alam natin kung sino ibinhi na yun. Yun ang ating Panginoon. Itunuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa matalinhagang pananalita siya'y muli niyang tinanggap. Kanya. Yun ang nasa kaisipan niya. Okay, kanya kung iniutos sa Panginoon na yayin ko siya, gagawin ko kanya. Naniniwala siya sa kanyang kaisipan na kahit mamatay siya, kaya buhay ng Diyos mula sa mamatay at tutuparin pa rin ng Diyos sa pangako niya. Kaya nakita na willing siyang magsakripisyo na ibigay siya sa akin. Dito po sa 1 Timothy chapter 5 verse 5. Pasinin natin ang pananalita. Hindi salapi ang masama. Ang salapi walang isip yan. Neutral siya. Hindi kanya dadalhin sa, kung salapi lang, hindi kanya tuturuan ng gano'n, wala namang isip yan. Ang mahirap yung desire niya, matinding pagnanasa. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya sa anumang paraan na hindi kita iwan o pagbabayaan man. Kahit panatag natin masasabi ang Panginoon na aking tutulong, hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Yung sa Psalm 23 yun, di ba? The Old Testament. So yun ang sinasabi dito. Itong papaling balo, kailangan yung salapi, pero wala siyang pag-ibig. Binigyan niya lahat eh. Yung mayayaman, nagbigay lang sila sa sobrang na kailang kasaganaan. So meron pa rin sila pag-ibig sa salapi. Otherwise, katulad lang ng ano yan, yung mayamang, batang mayamang ruler, nilagtanong sa Panginoon, anong kailangan gawin upang makarating sa karyan ng langit, kanya. Pag binigay mo lahat ng pag-aari at bigay mo sa mga tuka, at sumama sa akin, kanya. Numalis siya. Dahil mas mahalaga sa kanya yung kanyang kayamanan kaysa sa pagsiyom sa Diyos. So yun makikita nating kabuka ng talinhagan na ito ng babaeng balo, mga kapatid. Tingnan siya 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng puso niya kanya. So ang ating pagbibigay, hindi yan out of the moment na desisyon. Bago pa tayo magbigay, nagdesisyon ka na sa iyong isip. Ano bang kinakailangan ibigay sa Panginoon? Hindi mabigat sa kalooban, sabi, parang napipilitan ka lang, o dala ng pangangailangan, dito makikita natin ibig sabihin ito eh. Halimbawa, doon sa Unong Limitangere, si Doña Victorina, diyo, nagbigay na mas marami yung isang mayaman kaysa sa kanila kanya. Nasabi niya kay Kapitan Tiago, dapat igitin natin yung kanya. Hindi yan gano'n. Sapagkat inibig ng Diyos na nagbibigay na masaya kanya. Kahit, sabi nga, proportion lang ating pagbibigay, hindi yan tinitignan yung amount na binibigay mo eh. Ang tinitignan niya, proportion na ibinigay mo sa iyong biyaya
At kung nagbibigay kang masaya. Ganyan. At kaya ng Diyos, ito yung pangako ng Diyos. At ito yung pwedeng gawin ng Diyos. Kaya ng Diyos na pasaganahin ng lahat ng biyaya sa inyo. Ganyan. Dahil tanda, in the final analysis, lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Directly or indirectly. Upang sa pagkakaroon niyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagay sa magana sa bawat mabuting gawa. So, hindi lang for personal reason, ba't natin gagawin yun? May hint doon ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo sa Efeso, chapter 4, verse 28. Nasabi ng talata, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa kanya. Kundi gumawa ng mabuti sa kanyang mga kamay upang meron siya maibigay sa mga tukhanan niya, sa mga nangangailangan. Ay yung talatang hinahanap natin yung salita para meron siyang gastos sa kanyang pangangailangan. Wala yun eh. Ang nakalagay upang meron siya maibigay sa mga nangangailangan. So hindi lang personal reason bakit tayo nagpapagal sa araw-araw. Kundi rin maggawa ng mabuti, sabi sa talatang binasa natin. Dahil meron tayong tiwala sa biyaya ng Diyos o sa kanyang pangako na nakikusap sa amin ng matinding tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Yung mga taga-Macedonia, sila'y mahirap, sila'y dumara sa kapigatihan, pero sila pang nakikiusap kaya Apostle Paul na kami tutulungan niya. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan dahil mahirap lang sila eh. Kung di binigay mo na nila kailang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, bumabalik tayo sa babaeng balon. Ibinigay mo na ng babaeng balon sa amin sa Diyos. Ganon din itong mga taga-Macedonia. Bakit nila nagawa yun? Siyempre, meron sila pananampalataya. Ibinigay mo na nila kailang sarili sa Panginoon. Meron naniniwala sila na lahat ng biyaya galing sa Diyos. Kung magpapatuloy sila kayo sa pag-aanap buhay, tutulong sila ng Diyos. Yun na nasa kanilang kaisipan. Kaya nagawa nilang magbigay sa gitna ng kanilang kapigatian. Si Job, nang subukin siya ng Diyos sa pamagitan ni Satanas, tandaan natin yan. Kasi sabi tanong ng Diyos kay Satanas, sa kagalingan niya, sa pagparito at payaw kanya. Meron ka ba nakita kanyang tapat? Wala, sabi ni Satanas. Tingnan mo na ba akin ko na si Job? Ganyan. Sabi ni Satanas, kaya lang nagtitiwala sa'yo dahil binibigyan mo siya ng lahat ng mga bagay. Ganyan. O sabi ni Satanas ng Diyos, sige kanya, huwag mo lang siya patayin. Kung nawala ang kanyang mga pag-aari, yung kanyang asawa ang hangal kanya. Itakwin mo rin Diyos mo kanya. At mamuhay ka kanya, sabi ni Job. At sinabi niya, upad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Totoo naman lahat yun. Wala pa tayo nakita lumabas sa tiyan ng kanyang ina na signature ng David niya. Wala, di ba? Bumubong tayo lumabas eh. Ang Panginoon ang ibigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ay sabi ni Job, o ni Job, ang Panginoon man nagbigay kanya. So kung babawiin niya, siya naman nagbigay kanya. Karapatan niya, bawiin kung gusto niya. Yun ang sabi ni Job. Bakit ang sabi ni Job? Meron diyang tiwala sa pangako ng Diyos. Iyon ang makikita nating pananampalataya ni Job na dumaan sa iba't ibang klaseng tukso ng kanyang mga kaibigan na sinasabihan siya. Siguro nagkasalang Job kaya nangyari sa iya. Hanggang sa makapag-iisip siya, makipag-usap sa Diyos at tanungin ng Diyos kung bakit nangyari yun. Pero later, nalaman niya ang katotohanan. So yun si Job. Katulad din ng babaeng balo. Itong babaeng balo, alam niya ang tunay na kayamanan. Dalawang klase kayamanan. Yung kayamanan na nawawala at yung kayamanan hindi. Dito kinapula sa Mateo 6:19. Ito na po ang katapusan ng ating parable. Huwag kayo magtipon na makayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito'y naninira, bukbuk. At yun po sa lumang Tagalog ay tanga, ganyan, tanga. Hindi tanga, tanga. Pero alam natin, bukbuk, ganyan. At ang kalawa at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnakaw.
Kundi tignan po niyo yung salitang ito. Ito is alimbawa ng not at saka but. Hindi pinagbabawal actually ng Diyos na magkaroon tayo ng kayamanan sa lupa. Otherwise, lahat tayo nagkasala. Ang sinasabi lang niya kung ano mas mahalaga. Ito po yung tinatawag not but. Nagko-compare sa dalawang bagay. Para yung isa, pinaalis niya at ang pinapagawa yung pangalawa. Pero actually, ibig niyang sabihin, ito lang ang mas mahalaga. Actually, may kulang doon eh. Huwag lamang kayo magtipon, ganyan. Pag silagay mo yung salitang also, lamang, malalaman mo yung tunay na kahulugan. Tingnan nyo. Huwag lamang kayo magtipon na magkayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakoy na pasok at nakapagdana. Kundi, magtipon rin kayo, ganyan. Yung sabihin, no? Na para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang hindi makapaninira at ang mga magnanakoy hindi na makakapasok, hindi makapagnanakaw, sapagkat nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman yung puso. Para yung mga talata na, alimbawa sa 1 Timothy chapter 2, tungkol sa mga babae. Bakit kasi babae yung pinanggit dito? Dahil ganito talaga by nature yung mga babae. Ang mga babae mahilig magpaganda, more sa mga lalaki. Kaya yung mga lalaki, hindi kami maganda. Yung babae lang maganda. Dito sa 1 Timothy chapter 2. Dahil kung kami naging maganda rin, competition sa inyo. Sa 1 Timothy chapter 2, sinasabi dito na hindi lamang magpapaganda ng panlabas. Basahin natin. Ito po makita natin. Sa verse 9 and 10. Ngayon din naman ang mga babae ay dapat na magdamit na may kaininan, langkop at hindi mahalal, hindi ng napapalamuting buhok at nagito o perlas o mamahaling damit. Kundi siya mabuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapayag ng paggalang sa Diyos. Eh kung literal ito, ang ibig sabihin, hindi na kayo magpapaganda. Hindi naman pwede yun, di ba? Lagay nyo na lamang, mayroon maliwanag yun. Hindi lamang pagpapaganda ng panlabas na katawan, kundi, yun sino ibig sabihin. No? So yung mas mahalagang bahagi, sinasabi sa panguli. So ito yung mas mahalagang kayamanan kanya. Hindi naman ibig sabihin na yung una ay masama. Maliban lang, masyado ka lang Pero kung normal lamang na, siyempre, nasa lupa tayo, kailangan kami pag-aari. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng nangungupahan ka na lang, gano'n, pwede rin. Yes, pagandang, meron ka sariling bahay, hindi ba? Hindi na pwedeng wala kang damit. Pag-aari din yun. O yung pagkain, gano'n din. Kailangan mo yun. Pero sabi niya, mas mahalaga ito kanya. Kasi ito nawawala yan kanya. Ito hindi. So marahil na nasa isipan ng babaeng balo, nalalaman niya tunay na kayamanan din. Mawawala man ng dalawang kusing ko kanya, at least, pag namatay ako kanya, meron akong tunay na kayamanan, yun nasa kanyang kaisipan. Yun ang magiging baon niya makarating sa kaharian ng Diyos. So ito lang pa maikling talinhaga ang ating pinag-aralan. Meron pang iba, napakarami. Dinil mo, dami. Ang daming talinhaga na tinuro ng ating Panginoon. May mahaba, may maiksi. Pero may mga mahalagang aral na itinuturo sa atin. Iba-ibang klaseng aral ang itinuturo sa atin.